Magandang araw mga bata! Ang ating aralin, matematika. Pagdaragdag ng bilang na may kabuuang bilang na 18 hanggang 79. Ikalawang markahan, ikalawang linggo. Ang layunin ng ating aralin ay matutunan mo ang pagdaragdag ng mga bilang na may kabuuang 18 hanggang 79 na mayroon at walang pagpapangkat o regrouping. Ang araling ito ay naglalayo na mapalawak pa ang iyong kaalaman sa pagdaragdag o addition ng dalawang bilang na may isang digit na ang kabuuan ay hanggang 18 gamit ang angkop na pamamaraan sa pagdaragdag. Basahin ang halimbawa sa ibaba. Suriin kung paano isinagawa ang pagdaragdag. Narito ang halimbawa. Halina't basahin natin. Si Jen ay nakapagbenta ng 9 na mansanas at 8 mangga. Ilan daw mansanas ang naibenta ni Jen? Tama, 9. At ilan naman ang mangga? 8. Ang tanong, ilan lahat na prutas ang kanyang naibenta? Halina't bilangin natin ang mga prutas na mansanas at mangga at ang kabuuang bilang nito upang malaman natin kung ilang prutas ang naibenta lahat ni Jen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 9 na mansanas. Dagdagan ng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 mangga ay katumbas na 17. Bilangan nga natin kung 17 nga ang kabuuang bilang kapag pinagsama ang mansanas at mangga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. So dito, ipinapakita ang pagdaragdag sa pamamagitan ng pagsasama-sama ng dalawang pangkat. Pangkat ng mansanas at pangkat ng mangga. 9 na mansanas, dagdagan ng 8 mangga ay 17. May mga iba't ibang pamamaraan na maaaring gamitin sa pagdaragdag o addition. Subukin mo ngang unawain at ipakita ang pagdaragdag gamit ang mga pamamaraang ito. Ikalawang halimbawa, meron tayo ditong 12 plus 6 is equal to 18. O 12 plus 6 is equal to 18. Kung expanded form natin ng 12, ilang sampuan at ilang isahan meron sa 12? Meron tayong isang 10 at 2 isahan. 10 plus 2 is equals to 12. Diba? Natatandaan niyo yung pinag-aralan natin? At ang 6 naman ay walang sampuan, kaya 0 plus 6 is equals to 6. Ngayon, pagsamahin natin ang isahan at sampuan. So, 2 plus 6 is equals to 8. 2 dagdagan ng 6 ay kabuang bilang ay 8. Ngayon, may isang sampuan sa 12, di ba? So, walang sampuan sa 6. So, ibababa lang natin yung 10 o yung 10. 10 plus 8 is equals to 18. So, ginagamit ang expanded form para ma-check kung tama ang iyong sagot sa mabilisang pag-a-add ng numero. So, pinapakita dito na tama naman ang ating sagot na 18. Okay? 12 is equals to 10 plus 2. Plus 6 is equals to 0 plus 6.
12 plus 6 is equals to 18. So, sa expanded form, 2 plus 6 is equals to 8. Then, 10 plus 0 is equals to 10. 10 plus 8 is equals to 18. So, yung pangalawang pamamaraan ay pagdaragdag gamit ang expanded form. O, ito yung expanded form. Kinukuha natin kung ilan yung sampuan at ilan ang isahan. Suriin mo ang iba pang halimbawa ng pagdaragdag ng mga bilang na ang kabuuan ay hanggang 99 na walang regrouping. Pag sinabi natin walang regrouping, wala kang ipapangkat na isahan papunta sa sampuan. Kasi nagkakaroon ng regrouping kung yung pinagsama mong dalawang isahan ay lagpas na sa 10. O, pag 10 na, saktong 10, o lagpas sa 10, inililipat natin yung 10 sa place value niya, sa place ng 10, sa 10th place. Okay? So, halimbawa, ito. So, meron tayong 43 plus 56. Ano ang sagot sa 43 plus 56? So, ito yung 43. Ito yung blocks ng 43. Ito yung blocks ng 56. Yung isang harera na ito ay katumbas ng 10 blocks. So, dito sa 43, meron tayong 1, 2, 3, 4. So, 4 na tig-10 ay 44. Tapos, yung isang block katumbas ng 1. So, meron tayo dito 3, kaya naging 43. 4 na sampuan at 3 isahan. Dito naman sa 56 o 56, makikita natin na may 5 set ng blocks na tig-10. So, 10, 20, 30, 40, 50. At 6 na blocks na tig-isa. So, ito ay 56. O, paano natin inad? Ang kabuuang bilang ng blocks na kung ating pagsasamahin ay 99. So, 43 dagdagan ng 56 is equals to 99. Pagdaragdag gamit ang standard algorithm. So, ito yung standard. Ito yung patayo, ito yung pahiga. Okay? So, syempre, laging tatandaan mga bata sa pag-a-add ng numbers, lagi tayong magsisimula sa ones place, ito yung ones place, papunta sa tens place. Kung lagpas na, o kung nakabuo ka ng 10 na isahan dito sa ones place, ililipat mo yung 10 papunta sa tens place. No? Eh dito hindi tayo umabot ng 10 kaya 3 dagdagan ng 6 ang sagot ay 9. 4 dagdagan ng 5 ang sagot ay 9. So ang sagot sa ating 43 plus 56 is equals to 99. Suriin uli natin ang isa pang halimbawa ng pagdaragdag. Ito naman ay 3 addends ang gagamitin natin dito. So, 3 bilang na may isang digit gamit ang grouping property of addition o yung GPA. So, kapag nakakita ka ng 3 addends, hindi ba sa add na lang yan? Meron yung pamamaraan. Yun nga yung tinatawag nating grouping property of addition. So, sa una, meron tayong 4 na lapis at 3 lapis at 5 lapis. So, sa easy, padali lang yung i-add. Pero kapag magko-compute ka gamit ang GPA, ganito ang pamamaraan ng pagkuha ng sagot. So, una, i-add mo muna o pagsasamahin mo muna yung dalawang addends. So, dito 4 plus 3 plus 5 is equals to 4 plus 5 plus 3. So, pwede mong pagsamahin yung 4 plus 3 o yun muna yung pagsamahin mo o kaya ay 3 plus 5. So, kailangan kung ano yung pinagsama mo dito sa kaliwa, katumbas siya na kapag kapareho na nakuha mong sagot sa kanan, tama ang iyong sagot. So, 4 plus 3 is equals to 7. Ibaba mo ngayon yung 5. 7 plus 5.
is equals to 4 plus 5 plus 3 ay equals to 8. So, 4 plus 8 is equals to 12. 12 is equals to 12. So, makapapansin natin, gamit ang GPA, magkapareho ang nakuha nating sagot, 12. 4 plus 3 plus 5 is equals to 12. Okay? Kung GPA ang gagamitin mong pamamaraan ng pagkuha ng tamang sagot sa addition. Pero pwede mo namang idiretso na ang pagkuha ng sagot. Halimbawa, 4 plus 3, ang sagot mo ay 7 plus 5 equals to 12. Pwedeng diretso na. Pero kung GPA, ganito yung pamamaraan ng pagkuha ng GPA. Pero kung ano yung mas madali, tatandaan mga bata, kung ano yung mas madaling pamamaraan, yun ang gamitin nyo. Maliban na lang kung ang hinihingi sa sitwasyon ay ibang option. Okay? Ang Group Property of Addition o GPA ay isang pamamaraan kung saan ay maaari mong pagsamahin o pag-isahin ang dalawang bilang sa iisang pangkat. So, ginagamit yung GPA para pag-isahin o pagsamahin yung dalawang bilang sa isang pangkat. Narito pa ang isang halimbawa. Suriin ang halimbawa kung paano ang pagdaragdag ng mga bilang na ang kabuuan ay hanggang 79 na may pagpapangkat o regrouping. Ito naman, may pagpapangkat. So, pumapasok ang may pagpapangkat kapag labis na yung ng 10 yung nasa hanay ng isahan. Kapag labis na ng 10 yung nasa hanay ng isahan, ililipat mo sa 10 yung dapat na nasa hanay ng 10. O, narito ang halimbawa. Si Ginang Amago ay may 28 na malalaking glue stick at 26 na maliliit na glue stick. Ilan lahat ang kanyang glue stick? Si Ginang Amago daw ay may 28 na malalaking glue stick at 26 na malalaking glue stick. Pag pinagsama yung dalawa, ilan lahat ang mga glue stick ni Ginang Amago? Okay? Sige nga, isipin nga mga bata o mag-compute na nga kayo. Tingnan natin kung alam kung paano gagawin para makuha ang sagot ng may pagpapangkat. At ikumpara natin kung tama ang inyong sagot. Nagawa ba mga bata? Tingnan nga natin. Okay. Ang 10 stick, itong isang bundle ng glue stick ay katumbas ng 10 sticks. Okay? Isang ganito ay katumbas ng 10 sticks at ang isang stick ay katumbas ng 1 o 1. Tingnan natin mabuti. So, si Ginang Amago ay may 28 na glue stick na malalaki at 26 na maliliit. So, ito ay 10, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6. At 10, 10, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 26 at 28. So, kung pagsasamahin natin yung apat na tig-10 na stick, meron na tayong 40 dito, di ba? 40. O, 10, 20, 30, 40. Pagsamahin natin yung 6 at 8, makakabuo tayo ng isang 10 at 4 na isahan. So, 10 at 4. O, di ba sinabi ko kanina, yung pangkat ng 10 ay isasama sa pangkat ng 10. So, idadagdag natin yung 10 sa 40, magiging 50. So, 40, 10, 20, 30, 40, 50. Ang plus 4 na isahan kasi wala nang idadagdag na bilang na isahan para makabuo pa ng 10. May labis na 4. So, ito ay 54. Nakakuha tayo ng 54 o 54 na sagot nung pinagsama natin ang 28 at 26 na glue stick ni Ginang Amago. Narito ang expanded form. So, yung
28 o 28 is equals to 20 plus 8. 26 equals to 20 plus 6. O, pag-add natin, 20 plus 20 is equal to 40. 8 plus 6 is equal to 14. 40 plus 14 is equal to 54. So, ang tamang sagot ay 54 o 54. Sa kabuuan, may 54 na glue stick si Ginang Amago. Naintindihan ba mga bata? Naunawaan ba mga bata ang pagpapaliwanag ng guro? Kung gayon, narito ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Suriing mabuti ang bawat pamilang na pangungusap na nasa hanay A. Piliin sa hanay B ang letra ng tamang sagot. Isulat ang iyong sagot sa iyong kwaderno. Unang bilang, 13 plus blank is equals to 5 plus 13. Ano kaya ang nawawalang bilang? A, 5, B, 13, C, 18. Ikalawang bilang, number 2, blank plus 10 is equals to 10 plus 8. A, 8, B, 10, C, 18. Number 3, 13 plus 5 is equals to 5 plus blank. A, 5, B, 13, C, 18. Number 4, 12 plus 6 is equals to blank plus 12. A, 6, B, 12, C, 18. Number 5, 18 plus blank is equals to 18. A, 18, B, 4, C, 0. O, parang babaliktarin nyo lang yan. Equation na yan. Okay, hanay A at hanay B. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 2. Halina't pag-aralan ng bawat larawan. Isulat ang angkop na pamilang na pangungusap. Isulat ang sagot sa iyong kwaderno. So, gagawin kong halimbawa ang bilang 1. So, ilang bag ang nakikita nyo mga bata? Bilangin nga natin. Okay, 12. Susulat natin 12. 12. Yung at ay katumbas ng plus, kaya plus ang ilalagay ko. Ilang bag ang idaragdag? 6. Yung ay katumbas ng, babalik ta rin lang itong dalawang addends. Unahin nyo naman yung 6 ngayon. 6 plus 12. Okay. Nakuha ba mga bata ang gagawin sa bilang 2 at sa mga susunod pa? Magaling. Yan. Okay, gawain sa pagkatuto bilang 3. Unawaing mabuti ang bawat sitwasyon. Isulat ang tamang sagot sa iyong kwaderno. Okay? Narito ang unang bilang halimbawa. 32 na pulang krayola, 41 na puting krayola. So, ilan ang kabuuan ng mga ito? So, pwede natin gamitin yung iba't ibang pamamaraan na natutuhan natin kanina. So, ang gagamitin lang ni teacher ay yung standard. So, 32 plus 41. Okay, 2 plus 1, ang sagot ay 3. 3 plus 4, ang sagot ay 7. Kaya ang kabuuang bilang ay 73 na ano? Crayola. Crayola. Okay. Madali lang ba mga bata? Kayang-kaya?
O, gawin ang bilang 2 hanggang 4 sa inyong kwaderno. So, bilang 2, mayroon 28 na pulang rosas at 57 na puting rosas. Sa bilang na 3, may 39 na batang lalaki at 28 na batang babae. Sa ika-4, may 23 na puno ng kalamansi at 68 na puno ng mangga. Ilan lahat ang puno? Isulat ang kabuuang bilang sa kabilang hanay. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Alamin ang kabuuang bilang sa bawat pamilang na pangungusap. Hanapin ang tamang sagot sa katapat na kahon. Isulat ang sagot sa inyong kwaderno. Okay? Narito ang unang bilang, ikalawa, ikatlo, ika-4, ika-5. So, gagawin kong halimbawa ang unang bilang. So, 43 at 36 ay, ang sagot ay 79. Okay, 79. So, anasan ng 79? Ito po siya. Sulat mo doon ang 79. Kailangan mag-compute para makuha ang tamang sagot. Okay? So, ikalawa ay 39 plus 24. Ikatlo, 56 plus 43. Ika-4 ay 7 plus 6 plus 3. At ikalima, 4 plus 5 plus 3. Mga pagpipilian, 12, 82, 79, 79, 78, 68, 63, 16, 73. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Suriin mo at unawain mo ang suliranin sa ibaba. Sagutin mo o sagutan mo ang mga tanong. Gawin ito sa iyong kwaderno. Halina't basahin natin ang kwento tungkol kay Mika. Si Mika ay binigyan ng kanyang kuya ng 25 na puting holen at 37 na pulang holen at 19 na asul na holen. Ilan lahat ang holen ni Mika? Okay, uulitin ni teacher. Si Mika daw ay binigyan ng kanyang kuya ng 25 na puting holen, 37 na pulang holen, at 19 na asul na holen. Ang tanong, ilan lahat ang holen na ibinigay ng kuya ni Mika sa kanya? Unang bilang, sino ang nabanggit na bata sa suliranin? Isulat ang kanyang pangalan sa unang patlang. Ikalawa, ilan ang puting holen ni Mika? Ilan ang puting holen ni Mika? Isulat ang bilang sa pangalawang patlang. At ikatlo, ilan ang pulang holen? Ang dali lang, di ba mga bata? Basta nakinig sa binasa na suliranin ng guro, masasagot ang tanong. Ika-4, ilan ang asul na holen? Ilan ang asul na holen? Ika-5, kung ikaw ang kapatid ni Mika, ano ang maitutulong mo sa kanya upang di ito mahirapang alamin ang kabuuang bilang ng kanyang holen? Okay, kung ikaw yung kapatid ni Mika, ano yung maitutulong mo sa kanya para hindi ito mahirapan malaman kung ilan lahat ang holen na ibinigay mo? At ika-6, ilan lahat ang holen ni Mika? At yan ang ating aralin sa matematika tungkol sa addition o pagdadagdag gamit ang iba't ibang pamamaraan. Maaaring ibigay ang video cards sa unang pagtataya para sa pagsasanay ng mga bata sa mabilisang pag-aad ng mga numero. Ito si Teacher Ami na lagi nagsasabing upang buhay ay